Si Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo ng Pilipinas na kilala sa kanyang matapang na retorika at controversial na war on drugs, ay muling laman ng mga balita sa buong mundo. Nitong mga nakaraang linggo, muling nabuhay ang interes sa kanyang pamumuno matapos maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court, ICC, laban sa kanya dahil sa mga umano'y krimen laban sa sangkatauhan. Ayon sa mga investigasyon, tinatayang libu-libong Pilipino ang nasawi sa ilalim ng kampanya kontra droga sa mga insidenteng itinuturing ng ilang sektor bilang sistematikong paglabag sa karapatang pantao. Habang tumitindi ang panawagan mula sa international community na ipatupad ang mandato ng ICC, kapansin-pansin ang kawalan ng mariing posisyon mula sa ilang bansang matagal ng kaalyado ni Duterte, particular na ang China. Sa halip na kondenahin, tila nanatiling tahimik o mapagmatyag ang Beijing, isang indikasyon ng patuloy na ugnayang hindi basta-basta nabubuwag. Bakit nananatiling kakampi si Duterte ng China kahit nahaharap na siya sa kaso sa ICC? At paano maaapektuhan nito ang posisyon ng Pilipinas sa pagitan ng US at China? Yan ang ating aalamin. Ang reaktibasyon at pagpapalawak ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA. Noong 2023, inanunsyo ng Pilipinas ang pagbubukas ng 4 pangkaragdagang EDCA sites, mga lokasyong estratehikong inilagay malapit sa Taiwan at sa West Philippine Sea. Ang hakbang na ito ay indikasyon ng mas malalim na pakikipag-ugnayan ng administrasyon ni Marcos Jr. sa Estados Unidos at malinaw na paglayo mula sa dating pro-China na posisyon ng Pilipinas sa panahon ni Rodrigo Duterte. Ang EDCA ay hindi lamang kasunduang militar. Ito ay isang simbolo ng pagbabago ng alyansa. Sa ilalim nito may access ang mga tropang Amerikano sa mga base militar ng Pilipinas para sa humanitarian, disaster response at defense cooperation. Pero sa konteksto ng lumalalang tension sa Taiwan Strait at South China Sea, malinaw ang mas malalim na layunin, deterrence laban sa expansionist ambitions ng Beijing. Kasabay ng paglalim ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika, sunod-sunod naman ang insidente ng harassment mula sa Chinese Coast Guard laban sa mga barkong Pilipino sa West Philippine Sea. Mula sa paggamit ng water cannon hanggang sa direct collisions, lumalala ang tensyon sa rehiyon. Lalo pa itong pinatindi ng pag-deploy ng mas advanced na radar, surveillance systems, at missile platforms ng China sa mga artificial islands. Ang mga kilos na ito ay bahagi ng tinatawag na gray zone strategy ng China, mga taktika sa labas ng direktang digmaan, ngunit sapat upang pahinain ang posisyon ng isang bansa sa kanyang sariling teritoryo. At dito lumilitaw ang mahalagang papel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa geopolitical chessboard ng China. Si Duterte at ang China, isang mahabang ugnayan ng politika, ekonomiya at proteksyon. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nananatiling isang sensitibo at makapangyarihang figura sa rehiyong Southeast Asia. Hindi lamang dahil sa kanyang brutal na war on drugs, kundi dahil sa kanyang naging papel bilang isa sa pinaka-pro-China na leader sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno mula 2016 hanggang 2022, binaligtad niya ang pro-Western na pulisiya ng mga naunang administrasyon at mas pinili ang pakikipagkaibigan at kooperasyon sa Beijing. Habang tinatalikuran ni Duterte ang arbitral ruling ng 2016 laban sa China sa usapin ng West Philippine Sea, binuksan naman niya ang bansa sa bilyong pisong Chinese investments mula sa infrastruktura, telekomunikasyon, enerhiya, hanggang sa pautang sa ilalim ng Build, Build, Build na puno ang Pilipinas ng pangakong proyekto na pabor sa long-term strategy ng Beijing, economic integration kapalit ng strategic silence. Isang political asset para sa Beijing. Dahil sa kanyang pro-China stance, si Duterte ay nagsilbing shield ng Beijing laban sa mga kritisismo sa South China Sea. Habang ang ibang leader sa Southeast Asia ay nanatiling tahimik o nagpoprotesta, si Duterte ay nagsilbing friendly face ng China sa rehiyon. Sa ganitong konteksto, hindi maikakaila na isa siyang irreplaceable diplomatic asset ng Beijing. Bakit ayaw bitawan ng China si Duterte kahit naaresto na ng ICC? Noong 2025, naglabas ang International Criminal Court, ICC, ng opisyal na warrant of arrest laban kay Duterte kaugnay ng libu-libong kaso ng extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang war on drugs. Ngunit sa halip na kondenahin, agad na nagpahayag ng suporta ang China sa dating Pangulo. At sa likod ng suporta ng Beijing ay may tatlong
mahalagang dahilan. Protection of President. Kung pahihintulutan ng China na mahatulan at makulong si Duterte ng isang international tribunal, magkakaroon ito ng masamang precedent para sa ibang pro-China leaders sa Asia. Ibig sabihin, posible ring maharap sa ganitong kapalaran ang iba pang leader na naging malapit sa Beijing. Kaya't para sa China, ang pagtatanggol kay Duterte ay isang pagdepensa sa kanilang mga kaalyado sa rehiyon. Strategic leverage against the Philippines. Ang posibleng asylum o protection di umano na inaalok ng China kay Duterte ay isang uri ng geopolitical leverage. Isang paalala sa administrasyong Marcos Jr. na ang Beijing ay may kakayahang gamitin ang dating Pangulo upang maimpluwensyahan ang domestic politics ng Pilipinas. Sa madaling salita, kung gugustuhin ang China, pwede nilang i-weaponize si Duterte upang pahinain ang loob ng kasalukuyang administrasyon, pagpapanatili ng impluwensyang politikal sa Pilipinas. Sa kabila ng pagiging dating Pangulo, may malawak pa ring suporta si Duterte sa ilang bahagi ng bansa. Sa mga loyalista niya, kabilang na ang ilang miyembro ng politika, media at pulisya, si Duterte ay simbolo ng malakas na leader. Alam ito ng China. Kaya't ang protection kay Duterte ay hindi lang personal, kundi instrumental para mapanatili ang kanilang soft power sa loob mismo ng gobyerno ng Pilipinas. Magkaibang partido at may magkaibang pananaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya't may ilang tensyon sa kanilang relasyon. Si Marcos Jr. ay nakaposisyon bilang isang modernong leader na may mga ideya ukol sa pagbabago at mga estratehiya na maaaring magkaibang direksyon kumpara sa pamamahala ni Duterte, lalo na sa mga issue ng foreign policy at internal governance. Gayunpaman, kahit na may mga hindi pagkakasunduan, ang sitwasyon ng pag-aresto kay Duterte ay isang sensitibong issue para sa administration ni Marcos. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa mga polisiyan nila, may mga pagkakataon na ang administrasyong Marcos ay kailangang magpakita ng neutralidad o magtulungan para sa stability ng bansa, lalo na sa harap ng mga international na pressure mula sa ICC at mga dayuhang bansa. Ang kalagayan ni Duterte, lalo na sa usapin ng kanyang kaso sa ICC, ay isang usaping may malalim na implikasyon sa politika at geopolitics na maaaring magbukas ng pagkakataon para kay Marcos na ipakita ang kanyang liderato at mga hakbang patungo sa pambansang interes. Ang kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas, China at Amerika ay hindi lamang usapin ng soberanya. Isa itong laban para sa kontrol, impluwensya at hinaharap ng buong rehiyon. Ang pagkakaaresto ni Duterte, ang pagpapalawak ng EDCA at ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea ay pawang bahagi ng mas malaking larawan kung saan bawat bansa ay kumikilos ayon sa sariling interes. At sa gitna nito, ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte ay hindi basta-basta maaaring i-dismiss bilang retiradong leader. Para sa China, siya ay simbolo ng isang panahon kung saan kontrolado nila ang direksyon ng Pilipinas. At hanggat may halaga siya sa kanilang estratehiya, patuloy nila siyang poprotektahan, laban man sa batas o laban sa pandaigdigang opinyon. Ano sa tingin mo ang dapat gawin ng Pilipinas sa gitna ng malalim na sigalot na ito? Dapat bang panagutin si Duterte ayon sa batas ng ICC kahit magdulot ito ng tensyon sa China? O mas makabubuti bang pairalin ang pragmatismo sa ngalan ng diplomasya? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.